Proyekto ni Miss Catherine Bernardo, bakit tila baga kansilado? Ang lahat ng yan. But before that, if you have a time, let's watch this Inang video Olivia clip. Lamasan. Hello! Taong 2023 nang i-launch ng Black Sheep Production ang tinaguri ang isa sa pinakamalaking proyekto sana no na gagawin po nitong si Miss Catherine Bernardo, ang Elena 1944. Ngunit sa kasalukuyang panahon ngayong taong 2026 napagdesisyonan ng Black Sheep Production at ng Viva ay ng Star Cinema na hindi na nga po no, nagkaroon po ng malaking changes or na shelve. So parang medyo kakaiba yung word na ito no. Para lang po sa kaunawaan po ninyo, ang Elena 1944 ay inaabangan ang pelikulang historical na di umano'y pagdidipikta sa buhay at sakripisyo ng mga Pilipinong naging comfort women. Noong panahon ng Hapon, Japanese occupation sa Pilipinas, ang pelikula ay isinulat mula sa Palangka Award-winning screenplay ni na Patrick Valencia at Enrico C. Santos at sinalubong ng malaking interes ng publiko nang ito ay unang i-anunsyo. Sa ulat noong March 2023, inanunsyo na ang pelikulang ito ay didirect ng kilalang direktor na si Miss Olivia Lamasan at ang isa sa mga bida nito ay si Miss Catherine Bernardo. So, si Catherine Bernardo mismo ang nakatakdang gumanap bilang Elena, ang bida ng kwento. Ito ay sanang pagsasamahan ni na Catherine at Lamasan matapos ang kanilang huling collaboration ng Barcelona, A Love Untold noong 2016. Ang pelikula ay nakatakdang isang malaki at matinding produksyon dahil ang tema nito hindi lamang tungkol sa isang pag-ibig o pangyayari, kundi tungkol sa madugo at trahedyang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Dahil dito, kailangan malaki ang budget nito upang gawing makatotohanan ng mga sets, props, costume at buong panahon ng dekada 1940. Biluin po ninyo, 1940 bubuhayin nila sa kasalukuyan sa Gen Z generation. So, ang tanong ng marami, ano nga ba ang naging posibleng dahilan kung bakit na-shelve or posibleng na-shelve ang Elena 1944? Ayon sa pinakabagong balita mula sa Lion Here TV, January 8, 2026, kumakalat ngayon ang mga rumor or haka-haka ng pelikulang Elena 1944 ay maaaring hindi na itutuloy o na-shelve mula sa kasalukuyan. Ito po yung mga ilang detalye. So, sabi dito, wala pang opisyal na anunsyo. Hanggang ngayon, ay walang opisyal na pahayag mula sa Star Cinema o Black Sheep ang mga kumpanya o producers na nakadugtong sa proyekto. May mga rumors lamang na patuloy itong pinag-uusapan sa social media at showbiz circles. Ngunit wala pang kumpirmadong statement mula sa mga taong hawak ang paggawa ng pelikula. So, meron po kasi mga pinagmula ng spekulasyon. Ang pinag-uusapan dahil kung bakit posibleng hindi matuloy ang pelikula ay ang budget constraint o kakulangan sa pondo. Ito ay dahil sa laki ng production na kinakailangan, ang detalyadong set, design, period, costume, props at iba pang historical elements. Bagay na nagiging sanhi ng malaking gastusin. So, parang pinaka-major reason pala rito is hindi yung magiging character ni Miss Catherine, kung hindi is rin sa mga major concern is yung production cost. So, maraming tagahanga naman ang nagpahayag ng pag-asa na hindi ito tuluyang ihinto, bagkus ay i-delay lamang o ililipat ng schedule. May ilan din na nagsasabi na ang pelikulang ito ay magiging isang turning point para sa buhay ng artistika ni Catherine, sapagkat ito ay isa sa mga seryoso at challenging role na maaaring magpakita ng lalim ng kanyang pagganap. So, totoo po yun kasi talagang kapag sinabi mo kasing comfort women, parang kakaiba kasi parang ang laki ng transition ng pagiging artista ni Catherine dun sa mga image na nilalabas niya ngayon, dun po sa gaganapan niyang character. So, sa kabila ng usaping ito, si Catherine ay kasalukuyang abala sa iba pang mga projects, no? Kabilang ang isang upcoming teleserye kasama si James Reid at iba pang kontrata o trabaho na sinusunod ng kanyang schedule. Si Catherine Bernardo ay isang superstar. Si Catherine Bernardo ay isa sa pinaka-pinapaboran at pinaka-sinasabing successful na aktres sa kasalukuyang henerasyon sa Pilipinas. Kilala siya sa mga blockbuster film tulad ng Hello, Love, Goodbye at iba pa na mga nagdala sa kanya ng malaking suporta mula sa mga manonood at kritiko. Dahil dito, anumang bagong proyekto na kanyang gagawin ay madaling nakakakuha ng atensyon at mataas na expectation mula sa publiko. Ang Elena 1944 ay tinuturing na maraming magiging isang malaking movie. Hindi lamang dahil sa magaling na direktor at bida, kundi dahil sa
napapanahong tema at historical significance nito. Kaya naman, ang mga balitang ito ay agad na naging mainit na usapin sa mga showbiz forums at social media platform. Bagamat hindi pa opisyal na inilabas ng synopsis mula sa mismong producer, ayon sa mga nakaraang ulat at ang pinaghaguan ng impormasyon. Una, ang settings. Ang pelikula ay nakatakda noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, partikular noong 1944, isang taon ng matinding laban at kaguluhan dahil sa pagdating ng mga puwersa ng Hapon sa Pilipinas. Ang istorya ay umiikot sa mga comfort women, ang mga kababaihang Pilipina na pinipilit na maglingkod at mapagsamantalahan ng mga sundalong Hapon sa panahon ng digmaan. Ito ay isang tema na madamdamin, masalimuot at puno ng trahedya at hindi karaniwan sa mainstream ng pelikulang Pilipino. So kapag inilabas po ito, maaaring hindi po ito magiging rated G. Baka rated PG to, ganon. Kasi ganon katindi yung mga eksena na pwedeng gawin. Tsaka parang feeling ko lang, hindi pa rin handa ang ilan sa mga fans si Miss Catherine na magkaroon ng malaking transition sa kanyang image bilang isang very classy no na isang artista. So sabi po dito, si Elena ang ipinangalan bilang bida ng pelikula, isang karakter na magkakaroon ng malalim at emosyonal na journey sa gitna ng digmaan at paghihirap. Ang papel ay tinuturing na isang malaking hamon para kay Catherine Bernardo dahil ito ay malayo sa mga karaniwang romantic o light roles na dati niyang ginagampanan, which is true, di ba? Very light lang kasi yun eh. Pero kung ngayon ay talagang magkakaroon ng ganito, ang laki po, no? Talagang sobrang big yung difference. Si Olivia Lamasan ay isang respetadong direktor sa Pilipinas Cinema na may pelikulang critically acclaimed at cinematic na laan sa malalim na storytelling. Ang pagsasama nila ni Catherine ay inaasahan ng maraming kritiko at manonood bilang isang pagpapatunay ng paglago ni Catherine bilang isang artista. Kaya naman hati po yung damdamin ng ilang mga fans si Catherine. Meron pong mga gustong ituloy kasi nga naman this is gonna be a big change or breakthrough para po kay Miss Catherine doon po sa kanya pong bagong karanasan dito po sa nasabing movie. Dahil sa mga ulat na kumakalat online, naging mainit ang diskusyon sa social media. So doon, narito pong ilan sa mga pananaw. Sabi din sa positive na pananaw, maraming umaasa na wag itong tuluyang isara bagkus ipagpaliban. Ang pelikula raw ay malaking potensyal na maging award-worthy at magsilbing milestone sa karera ni Catherine. Naniniwala ang ilan na magandang pagkakataon nito para sa mga Philippine cinema upang mailabas ang isang makasaysayang kwento na hindi pa masyadong napagtunan ng pansin sa mainstream. Narito naman ang negatibo. Sabi dyan, may mga ilang nagtatanong kung si Catherine ba talaga ay angkop sa ganitong seryosong role at dapat bang ibang actress ang kunin para dito dahil sa karakter ng pelikula at tema nito. May mga nagsasabi rin na baka ito ay isang marketing tactic lamang para mag-generate ng buzz habang inaayos pa ang tunay na production plan. So, hindi pa nga po na ipapalabas at wala pa pong synopsis or wala pa pong pinapakita mga teaser. Nagpakita lang po sila ng interview parang ipaalam sa publiko na maginagawang pelikula. Talagang medyo tagilid pa pagdating po dun sa, kasi 2023, March 2023 po yun inilabas eh. So, 2025, so ilang years in the making po na inaantay yun ni Miss Catherine. So, ano kaya ang magiging desisyon ng nasabing Black Sheep Productions? So, kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. That's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds Channel. God bless everyone!